Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ngayon ng egg cookies. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay itlog 5 peraso, sugar 500 grams, cornstarch 100 grams, cake flour 500 grams, baking powder 1/2 teaspoon, at vanilla flavor na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang itlog, asukal, vanilla flavor. Buksan na natin ang ating mixer at hayaan natin itong mag-mix. Dahil imimix po natin ito ng 10 to 15 minutes. Ganito po siya katagal. At pagkatapos po ng 10 to 15 minutes ay ganito na po siya mga ka-bakers. Okay na nga po ito. Ang ating pong gagawin sa ating cake flour, maglagay po tayo ng ating baking powder at ng ating cornstarch. Pag nailagay na po, pagsamasamahin po natin ito. At yan naman po ay atin na po itong ilalagay sa ating minix, kanina na sugar at itlog. Pagkatapos naman po ay dahan-dahanin lamang po natin itong ilagay. Pag nailagay na po ay atin na nga po itong haluin ng haluin hanggang po sa wala na po tayo makikitang cake flour na nakalutang or yung hindi pa po talaga totally nakahalo. Kailangan po kasi talaga mga ka-bakers na mahalo po talaga natin ito. At kung hindi po natin kayang haluin ito ng sabay-sabay, unti-untiin po natin ang ating cake flour na may halong baking powder at may halong cornstarch para po mas mahalo po siya. Pero kung malaki naman po ang ating lalagyan, ay okay lang din naman po na pagsabay-sabayin ito. Yan, halu-haluin lamang po natin para po mas mabilis pong matunaw at magsama-sama ang mga sangkap na ito. Ayan, at eto na nga po siya mga ka-bakers, nahalo na nga po natin ang lahat ng ating mga ingredients. Kaya naman po, kumuha po tayo ng ating napaka-cute na piping bag. At mag-ready na nga po tayo ng ating plancha na mayroon pong dusting flour. Ayan, eto po yan sila lahat. At maglagay po tayo ng tape na circle. Pagkatapos po ay atin na po itong dahan-dahanin ilagay. Yung shape naman po or yung dami mga ka-bakers ay kayo na po ang bahala. Depende po yan sa kung gaano po kalaki ang gusto nyong gawin. At sa ating example naman po dito ay isang pindot or isang pisil lamang po. At ganito na nga po siya kadami mga ka-bakers. Ang next step po natin dito ay atin po itong ipapahinga or dryer or pinapatuyo po natin ito sa ating stante or sa lalagyan po ng ating tinapay, ang ating mga rack stand. At 2 to 3 hours po natin itong ipapahinga. Pagkatapos pong ipa-dry, ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba ay 180 at ang baking time ay 12 to 15 minutes lamang. Pagkatapos po ng 12 to 15 minutes ay iluto na nga po ang ating egg cookies. Ayan, eto na nga po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Kapag malamig na po ito, ay atin na po itong itaktak dahil mabilis lang din naman po siyang mataktak mga ka-bakers. Pagkatapos po ay pwede na po natin itong ibalot or depende po kasi talaga yan kung gaano po kadami ang ating ilalagay at depende rin po sa kung magkano po natin ito ibebenta. O di po ba napaka-cutesy? Sa base po natin ito mga ka-bakers ay atin po itong ibebenta ng mga 25 at yung mga laman po ay mga 20. Depende po yan kung magkano po natin ito ibebenta talaga. Or pwede rin naman po itong ibenta ng mga siguro mga 5, tapos kakailan lang po yung laman, kakailan depende lang din naman po sa atin. Or kung ito po ay pampasalubong, nako, napakasulit po talaga nito lalo na po sa mga bata dahil napakabenta po talaga nito. At lalo na po pasukan na po ngayon kaya naman po gumawa ulit tayo ng ating egg cookies. Abay, gustong-gusto po kasi talaga ng mga bata ito. Lalo na po kanilang binibili, pang baon sa school, pang recess. Abay, bonggang-bongga po talaga ito mga ka-bakers, promise. Subukan niyo po talaga ito mga ka-bakers at hindi po talaga kayo magsisisi sa ating egg cookies. Napakasulit, napakayami, tigit sa lahat ay napakabenta. Huwag po kayo mag-alala dahil wala naman po kaming tinago sa inyong sikreto or ingredients dahil kung ano pong nakalagay dito, iyon lamang po ang aming ginawa. Kaya naman mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Mga awit 41 verses 1 to 3. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya'y iingatan, si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina
niyang lakas ay ganap na ibabalik. Amen, amen, amen. Atin itong pagnilay-nilayan. Napakagandang Bible verse talaga nito mga kabakers. Pagnilay-nilayan natin ito dahil napaka-rich ng nilalaman nito. Hindi lang sa sobrang rich, pero doon mo makikita kung gano'n tayo kamahal at yung glory ni Lord na hawak niya ang lahat ng bagay at hawak niya ang nangyayari sa buhay natin. Walang iba pa, siya lamang ang may control. Kaya naman, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil ang gusto lang naman niya ay magkaroon tayo ng buhay na masaya, maayos, mapayapa, at higit sa lahat ay nakasenter sa Kanya. Hindi lang yun ang meaning nito mga kabakers, dahil meron pa tong deep meaning. Kaya naman kausapin natin ang ating Ama na makapangyarihan sa lahat, at ang ating Hari ng mga hari at maghahari magpakailanman. Kaya naman mga kabakers, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless. Bye!